continued membership. Okay? Continued membership. Not just by the applicant, neophyte, or recruit, but also by a member. Okay? So merong initiation right, gagawin kanino yan? Sa recruit, neophyte, applicant, or member. It becomes hazing pag merong number 3. He is subjected to what? Psychological or physical harm. At anong sinabi? Embarrassing or humiliating situations. Kapag nabuo yung tatlo, thereby making it the crime of what? Hazing, punishable by RA 8049 as amended by 11053. Okay? Sir, paano kung numbers 1 and 2 lang? Wala po yung number 3. Hindi yan hazing. Okay? Hindi yan hazing. And that will be allowed to proceed. Okay? Ang problema, sabi ng 11053, tatandaan, there are two kinds of fraternities, sororities, and organizations. Sir, it may be school-based. Okay? It may be school-based or it may be community-based. So ngayon, if you are an organization, sir, nakasama sa school, kailangan po ninyong magpa-register sa inyong school. Kailangan magkaroon kayo ng accreditation. Ganon din po ba sa ating community-based? Yes, accreditation is required. Sa pagpapa-accredit, bibigyan kayo ngayon ng mga instructions ng school and ng community. Saan? At least sa barangay. Alin ang pwede, alin ang bawal. Ngayon, kailangan bilang mga accredited organizations, whether at school or in the community, you must invite the administrators or the barangay officials during the so-called initiation rites. Okay? During the initiation rites. Bakit? To assure na hindi gagawa ng hazing yung atin pong grupo na nagpa-accredit. Okay? So sa ganyang instance, sir, invite po namin kayo kasi may initiation rights kami bukas. Kailangan po bang umattend ng administrator or ng kanyang representative or ng barangay officials natin to monitor na wala talagang mangyayaring hazing? Yes. Eh sir, paano kapag hindi nila ginawa yung pag-attend? These barangay officials, these school officials will be liable as well for hazing, pero not being principals, but only accomplices. Okay? So now, sino po ang liable? Okay? Sino po ang liable dyan? Puntahan natin yung mga tao. Bago maging principal, puntahan muna natin ang prima facie presumption. Okay? Sir, ano po ang prima facie presumption? Nagpapalagay. Sir, ano po ang pagpapalagay? The mere presence of any person in the place where the hazing is committed is considered prima facie participation as what? Principal. So tandaan na, sir, nandun lang po ako sa lugar. Nakaupo lang ako dun eh. Tinawag lang po ako ng grupo. Okay? O pre, dito ka muna kasi meron kaming party dito. Kumain ka muna. Eh, hindi ko naman po alam, sir, na yun pala ay alin. Yun pala ay hazing na ang gagawin. So enjoy na enjoy pa ako. May palitson yung kanilang organization. Sir, kumain ako doon. Natuloy na po yung hazing. Sabi ko, anong meron? Sabi ng mga taga-loob, meron lang kaming ceremony sa loob. Kain ka lang dyan. Now, sir, nagkaroon halimbawa ng report sa atin po mga law authorities. And you were one of the arrestees. Now, anong tingin sa iyo ngayon ng atin po mga law enforcers? Dahil nandun ka, may participation ka. So, ibig sabihin, sir, magiging liable po ba ako kahit nakikain lang? Yes, dahil merong prima facie evidence. Ano kailangan mong gawin? Sabi ng atin pong 11053. First, sir, ano kailangan mong gawin? You must have proof that you prevented the hazing. Na-curious ka eh. Sabi mo, teka, bakit parang exclusive yata yung mga pumapasok dun sa loob ng venue? Tapos ako nandito sa labas. So, gusto kong makita ngayon. Eh sir,
may hole. You peeped into the hole. Nakita mo ngayon, may mga nasa subject na saan? Sa hazing. Anong kailangan mong gawin? Promptly or immediately prevent. Eh sir, hindi ko po mapigilan eh. Bakit? Ang lalaki po nila eh. Sir, baka mamaya akong isunod kahit hindi naman ako nag-apply dyan. Anong kailangan mong gawin? Promptly report to the lawful authorities. You must prevent or you must report. Okay? You must prevent or you must report. Eh sir, neither. Wala po akong ginawa sa kahit alin sa dalawa. Dahil natagpuan ka doon at hindi mo mapatunayan na sir, pinigilan mo o isinumbong mo without risk. Okay? Without risk or without peril. Oh, hindi ka naman ma-endanger eh. Bakit hindi mo isinumbong? Alam mo nang curious ka dun sa nangyayari. Sir, may narinig kang sumisigaw sa sakit eh. Tapos hindi mo lang pinansin kasi enjoy na enjoy ka halimbawa saan? Sa pagkain. Therefore, making you as principal. Okay? So tatandaan, the mere presence to the place where hazing is committed makes a prima facie presumption of participation as a principal. Now, sa ganyang instance, sino yung mga specific principals natin? Liable bilang principals, number 1. Sir, kahit pa po kayo ay hindi po member, officer, or founder, pero isa ka sa mga nagplano, isa ka sa mga actual na nag-participate in the conduct of hazing. Sir, are you liable as a principal? Yes. Now, sino pa? Incumbent and former officers, non-resident members, or alumni. Sir, non-resident alumni. Nasa Lucen, nasa ano po ako eh, nasa US na po ginawa yung hazing. Diyan po sa Sampaloc, Maynila. Sir, am I liable? Yes. If you are actually present. Pero kung nasa US ka, wala kang presence, therefore, hindi ka liable dyan. Okay? So take note, you're having moral ascendancy. Okay? May moral ascendancy ka. Liable ka kung nandun ka kahit hindi naman ikaw yung nagpadel. Okay? Sino ako? Officer. Sino ako, sir? Yung former officer. Member. Sir, alumni. Liable po ba ako for hazing? Yes. Now, sino pa? Advisor. The advisor to the fraternity, sorority, or organization kailangan present during the time hazing is committed. Pero bilang advisor, para siyang maging liable, titingnan mo ngayon yung tatlong requirements. Present bilang advisor, failed to take action against the hazing, or failed to prevent, or failed to report to the law enforcers. Okay? So, kung titingnan po natin, sir, anong pwede kong pangdepensa? Kahit nandun ka. Always prevent or always report. Pag ni isa sa dalawang yan, wala ka pong ginawa, sir, pwede po bang maging liable under anti-hazing law? Yes. Okay? Sino pa? Officers or members who knowingly cooperated in carrying out the hazing by inducing the victim to be present thereat. Anong meron sa number 4? Sir, hindi po present yung officer or member. Pero kumbaga, siya yung principal by inducement. Pre, hindi ako makaka-attend sa event natin. Pero punta ka lang doon. Kasi ligtas naman, safe yung lugar. Tapos ilang beses mong tinawagan yung recruit. Pre, nandyan ka na ba? Punta ka na. Inihintay ka na doon. Gumawa siya ng paraan para mapapayag dito yung atin pong applicant, recruit, neophyte, or member na pumunta doon sa event. Now, is the officer or member liable kahit wala siya dun sa atin pong place of the commission of hazing? Yes. Okay? Next. Members present during hazing pero hindi sila gumawa ng hazing. They are just intoxicated. Okay? So yung mga lasing, sir, or under the influence of alcoholic or illegal drugs. Sir, hindi ako nag-participate doon sa hazing,
Pero present ako during the time hazing is committed and I was intoxicated. Can I be held liable as a principal? Yes. Okay? Ito po, yung tanong sa online. Sir, hindi ko po napigilan. Hindi ko po na-report dahil sa takot. Ano pong sabi natin kanina? There must be prevention or reporting dapat without risk, without peril. Sabi mo, natakot ka. So, ibig sabihin, nino ngayon, mapupunta yung obligasyong patunayan na natakot ka dahil posibleng ma-endanger ang iyong buhay. Ang kailangan magpatunay niyan ngayon, yung principal. Natakot po ako eh. Bakit? Kasi pinagbantaan po ako. Nakaamba na po sa akin, halimbawa yung kutsilyo, napapatayin daw po ako once umalis ako dun sa place kung saan ginagawa ang hazing. Kaya hindi po ako nakapag-report. Am I liable? Kapag napatunayan yan, definitely hindi. Pero sir, basta ka lang natakot, wala namang kahit anong incident na pwede kang ma-endanger. Definitely sir, hindi mo pinigilan, hindi mo inireport, liable ka po ba ngayon bilang principal? Yes. Okay? Now, any person, sir, paano po halimbawa dito sa Zoom? Ang sabi po kasi is actual participation. Okay? Kapag sinabi nating actual participation, kumbaga, kailangan presence to the place where the crime of hazing is committed. Okay? So, dito hindi nabanggit na kapag ginawa virtually kasi during such time na nagkaroon ng amendment, hindi naman inisip ng mga lawmakers na magkakaroon ng pandemic. So baka hindi po yan kasali. Unless isa ka sa mga nagplano. Hindi dahil nanonood ka sa Zoom. Pero sir, sa ganyang instance, ano po yan? Dahil isa ka sa mga nagplano. So we look into the further details bago maging liable ang isang nanonood lang sa Zoom. Okay? Kung nanonood lang sa Zoom, hindi naman yan defined dito, baka hindi siya pwedeng maging liable unless there are particular circumstances. Okay? Now, any person who shall intimidate, threaten, force, or employ or administer any form of what? Vexation, sir, against the purpose or against the person for the purpose of recruitment. So, pwede ba silang maging liable as principal? Yes. Sir, yung mga lagi na lang po akong ginawan halimbawa ng hindi ka sasali. Oh, sayang naman. Benefit mo na rin yan sa grade mo. Ikakabagsak mo yan kasi fraternity member yung proof mo. Hindi ka pa rin sasali. Oh. Ano mangyayari ngayon doon sa isang neophyte o doon sa isang sir, recruit? Mapipilitan ngayong sumali dahil may ginagawang intimidation sa kanya. Okay? So liable yan as principal even if hindi siya umattend doon sa atin pong hazing. Okay? Next. Sino pa? Owner or lessee of the place where hazing is conducted. Sir, I am not the owner, I am only the lessee. Okay? I am not the lessee. Hindi po ako yung nagre-renta. Ito yung nagre-renta ha, pero ako yung may-ari. Sir, dun sa lugar ko ginawa ang hazing. Ako yung may-ari ng apartment. Ako yung may-ari ng resort. Can I be held liable as a principal? Yes. Sa paanong paraan? Sir, you must have actual knowledge. Sir, ako yung may-ari ng resort. Siyempre, anong iisipin ko? May isang grupo pumunta dito, may dala pa nga po silang banner, siguro magsa-celebrate lang sila. Ang problema, sir, without my actual knowledge, dun pa nila ginawa sa resort ko yung hazing. Am I liable? Am I liable? Ha? Yun ang unang record eh. Actual knowledge. Okay? Actual knowledge. Therefore, kung wala kang actual knowledge, you cannot be held liable as the owner. You must have actual knowledge. Now, sir, may actual knowledge na po ako. Ni-report ko naman kaagad-agad yung nalaman ko, nagagawa pala ng hazing dun sa aking lugar. Pero yung mga law enforcers, sila po ang hindi dumating. Am I liable to the crime of hazing? No, kasi ginawa ko yung parte ko. Nalaman ko may gagawing hazing, pinigilan ko. Sir, nalaman ko may gagawing hazing, inireport ko agad. Am I liable? No.
Okay? Magiging liable kung may actual knowledge but failed to take action. And always, ang action natin is what? To prevent or to report. Next. Sino pa ang liable? Parents. Sir, bakit parents? Alam natin kapag nanay at tatay mo, member halimbawa ng isang fraternity or sorority, you may be considered as a legacy. Diba? Dahil anak ka, matik, pwede ka maging member niyan. Sir, paano magiging liable yung nanay at tatay ko? Kapag sa bahay ninyo ng inyong parents, sir, ginawa yung hazing. Okay? Bakit? Nag-offer ka eh. Ikaw ang isa sa mga officers. Or ikaw ang isa saan sa mga members. Pero again, kagaya ng owner or lessee, para maging liable ang iyong mga parents, sir, there must have actual knowledge and there must be the failure to take any action. Sabi ng nanay, okay lang, mag-celebrate kayo dito ng birthday party ng inyo pong isa sa mga officers ng sorority, fraternity, or organization. Ang problema, sir, sa sorority, fraternity, or organization na yan, hindi naman sinabi sa nanay or tatay mo kung ano talaga ang purpose. Isiningit lang yung hazing. Will the parents be held liable? No. They cannot take action kapag wala silang nalalaman. Paano namin pipigilan? Paano namin ire-report? Hindi naman namin alam. Sabi nyo, birthday party lang. Nung tulog na kami, bigla kayong, sir, gumawa dyan ng act of hazing. So, hindi namin talaga magagawa yung aming part bilang mga sir. Pipigilan namin or bilang magsusumbong. So, are we liable? No. So, these are your principles. Okay? And again, to highlight, the mere presence in the place where hazing is committed is a prima facie participation as principal. So kung ayaw mong ma-involve, huwag kang pumunta doon. Okay? Pagkakain mo, bago pa magsimula yan, sir, umalis ka na agad. Okay? Kasi wala ka namang participation eh. May actual knowledge ka. Yes. Kasi nalaman mo, may hazing palang gagawin. Sibat na ako dito. Are you liable? Kung hindi ka dumaan sa dun sa 1 to 8, hindi ka pwedeng maging liable as principal. Now, kung hindi liable, alin pong requisite? Kailangan, note, kumbaga yan ay ulam. Isang krimen po, kumbaga ulam. Pag hindi kompleto yung sir, yung mga rekado dyan, halimbawa, adobong pusit, yung may tatawaging adobong pusit kung walang pusit at all. Diba? Adobong pusit yan, pero baka ang nakalagay. Hindi po yan adobong pusit. Nakaibang krimen. So, ganun din po ba dito? Yes. Kapag hindi buo yung mga elements na atin pong minenson, hindi pwedeng mag-apply ang atin pong anti-hazing law. Sir, wala ka dun sa lugar, pero isa ka naman sa nagplano, kahit na. Yun nga ang unang sabi, all persons who actually planned. Okay? So you can be held liable for the crime of hazing pa rin. Okay? Now, meron tayong pinag-usapan kanina, liable as what? Accomplices. Who are they? Sabi ko nga kanina, mentioned yung mga barangay officials, mentioned yung mga school administrators. Credited sa inyo eh. Now, ano yung nangyari dun sa Adamson? Yung isa hindi ko binanggit, doon na-mention ko, sorry ha. Most recently, na nagkaroon na naman ng Senate investigation. Diba? Ano nangyari dun sa Adamson? Bakit pinagdidiinan ng atin pong mga senators na liable yung atin pong mga school administrators? This time, nung nangyari yung incident sa Adamson, meron na pong RA 11053. Pinagdidiinan ng mga lawmakers natin, senators, alam nyo na yan ay fraternity. Hindi sapat na isang beses lang kayong mag-o-orient, being second parents, mga estudyante ninyo. Kaya meron tinatawag na special parental authority. Hindi sasapat na isang beses lang ninyong sinabihan ng mga fraternities, sororities, or organization na yan. Kailangan uulit-ulitin ninyo para mag-sink in sa kanila.
Yun ang pinagpipilitan ng atin po mga lawmakers. Now, ano nangyari? Natuloy yung hazing pero without proper monitoring ng mga taga-Adamson, mga administrators. So anong sabi? Bilang mga administrators, barangay officials, you should monitor and you should attend. Sabi naman ng mga taga-Adamson, hindi naman po kami sinabihan. Paano po namin pupuntahan? Bilang mga second parents ng mga yan, accredited sila, di ba? So kailangan constant monitoring pa rin. Kaya nga magsasubmit sila ng mga report. Kailan ba gagawin yung initiation rights niyo para makapunta kami? Sabi ng mga lawmakers, hindi niyo po yan ginawa. Kaya pwede pa rin po ba kayo maging liable under RA 11053? Yes. Kung sino man yung mga officials dyan will be liable as what? Complices. Pero kung titingnan natin, based on the requirements, these particular school authorities, ang unang requirement, must have what? Consented to hazing. Sabi nga po namin nagpaskil na kami ng amin pong sir, notice, warning. All sorts or hazing are what? Prohibited. So, being a prohibition, hindi kami nagbibigay ng consent. So, dito pa lang sa unang requirement, magiging liable po kaya yung atin pong mga school administrators? No. Walang consent Diba? They can only be held liable as accomplices if they consented. Saan sila magko-consent? Sa hazing na gagawin because they had actual knowledge. So kaya sinasabi ng atin pong mga school administrators in that particular school, hindi kami pumapayag. It is a continuing warning, kaya nakapaskil yan sa mga visible or conspicuous places. Para lagi pa rin silang merong idea, wala man kaming invitation, pero all sorts, ipinagbabawal din namin dito sa school campus. Ngayon, sir, nagkaroon sila ng actual knowledge, nagkaroon sila ng consent. Kailan sila magiging liable? When they failed to promptly report the same to the proper authorities. Or when they failed to what? Sir, prevent the same. Okay? So laging ganun. Nagkaroon kayo ng actual knowledge, pinigilan nyo naman. Nagkaroon kayo ng actual knowledge, inireport nyo naman. Kahit nandun ka pa sa place of the commission of hazing, hindi ka magiging liable. Whether as what? Principal or accomplice. Okay? So that is with regard to your anti-hazing law. Okay? So, that is the first law. Diba ang bilis kapag may PowerPoint? Now, we go to the Safe Spaces Act. Commonly called as what? Commonly called as what? Okay. O yung bawal bastos law. Why is it called a safe space? Bakit safe space? Hindi dahil, sir, may gagawin sa yung mga injury. It is a safe space for you to be comfortable sa iyong ginagalawan. Dahil safe space yan, it is part of your privacy pa rin, even if it is in public. Okay? Sir, saan ka komportable? Anong klaseng pananamit? Kahit mainit, sir, komportable po ako naka-jacket. Walang pakailaman. Doon ka komportable. Di ba? Sir, how about sa beach? Komportable po akong naka-shorts lang. Walang pakailaman. Komportable po ako naka-swimsuit. Walang pakailaman. It is safe space because it should not be awkward sa ating lahat. Kung ano po ang iyong itsura, okay? Kung ano po ang iyong, sir, suot, kung ano man ang iyong behavior, basta hindi po yan nakaka-endanger ng iba, definitely, it is a safe space. Ang problema sa iba, sir, sasabihin nila public yan Susuot-suot ka ng ganyan, tapos ngayon magrereklamo ka. Nagsuot ka ng, sir, bikini. Sir, nasaan kayo? Nasa beach. Anong susuot ko? Pangkasal? Ba? So, binabagay natin sa lugar kung ano man yung ating susuotin. Ang problema, sir, sobrang init ngayon
May ibang mga schools nga halimbawa, oh sige, mag-shorts muna kayo. Okay? Magpalda muna kayo even if the skirt is not the prescribed uniform. So you should be comfortable with that. Ang problema sa iba, lahat na lang pinansin. Sir, anong ginagawa ang usual ng atin po mga offenders under your bawal bastos law? Sir, pinansin yung aking itsura. First time ko daw pong nag-skirt, halimbawa sa babae. Tapos first time niya halimbawang nakita yung legs ko. Anong sabi nung isang pumansin? Kinis naman ang legs mo. Ngayon, anong mapifeel nung taong sinabihan? Ha? Wala akong pakialam. Kahit pogi o pangit yung nagsabi. Ang sa akin, wag mong pansinin. Hindi ka naman naapektuhan eh. Di ba? Sabi ng babae, therefore, na-awkward siya ngayon. Nai-intimidate sa kanyang ginagalawan. Okay? At sa pag-feeling awkward niya, anong gagawin? Wag na nga akong magsuot niyan. Bukas, sir, nakapang-madre na ako, sasabihin ng babae. Para hindi mapansin. Ang problema, kahit yata yung mga nakamadre, sir, pinapansin at may papansin pa rin sa kanya dahil may mga comments na ginagawa